isang pa sa katabi mo, hello, blessed. At sabi mo, you are favored. Agree ba kayo na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Okay, this evening, brethren in Christ, dadaling ko po kayo sa mensahe ng ating Panginoon. Dito po sa, saan tayo na? Praise God. Dito po tayo sa, ayan po, lesson 7 na po tayo. Marami na po tayo mga nabalangkas, natalakay sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi mo sa sarili mo, inaaruga ako ng Diyos. Inaaruga. So mga kapatid, lesson 7, entitled, Inaaruga tayo ng Diyos. So praise God, dahil mabuti ang Panginoon at tayo po ay patuloy na pagpapalain. Mga kapatid, basa po tayo. Sabi po dito ng Deuteronomy 8:4 and 5, ang iyong suot, ang wika ng Diyos sa mga Israelita, ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon or 40 years, at iyong pagmuni-munihin sa iyong puso na kung paanong pinarusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. Take note, yung salitang parusa, hindi po yan palo, hindi po yan penalty. Kasi sa Hebrew word, iba po ang ginamit dyan, mga kapatid. Okay, basahin natin sa English. Sabi po sa English, through all these 40 years, your clothing did not get old or fret because your feet become tired. Keep in mind this thought, that as a son is trained by his father, so you have been trained. Ibig sabihin ng trained, discipled by or disciplined by the Lord. Nagkakamali-mali ako dyan. Trained or disciplined by the Lord your God. Ang salitang disiplina parang kinakatakutan ng tao. Pero ang ibig lang sabihin ng disiplina is way of your living or way of life. Doon ka hinuhubog. Kaya kapag ikaw ay na-raise up ng isang mayaman na pamilya, ang disiplina mo ay mag-arang pamumuhay. Tama ba? Ibig sabihin, sasanayin ka sa masasarap na pagkain, maayos na tirahan. Yun po, wala naman pong mayaman na pag sinabing dinisiplina ang anak, pinagpapapalo. Ibig sabihin, sinasanay sa maranyang buhay dahil sila ay mayaman. Following church. So, sabi ng Bible, kung paano daw po dinidisiplina or hinuhubog ng tao ang kanyang anak, gayon tayo hinuhubog ng Diyos. Ibig sabihin, disiplina, inaaruga tayo ng Diyos. Kaya sabi ko nga mga kapatid, makikilala mo ang isang tao kung paano siya hinubog, paano siya inaruga, paano siya pinalaki, paano siya dinisiplina ng kanyang mga magulang, the way na sila po ay makipasalamuha sa tao. Kaya nga pag may nakita kong batang salbahe, isa lang sasabihin ko, hindi ito naturuan ng magulang. Because the background of good discipline ay yung paano pinalaki ng magulang. Kaya kapag bastos ang anak, alam mo na, hindi siya napalaki ng maayos ng magulang. Tama ba? Pero kapag may nakita kang tao, maayos ang buhay, medyo hindi siya masyadong magaslaw, behave siya, maganda ang pagpapalaki ng magulang niya sa kanya. Same thing sa ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay kanyang hinuhubog sa tamang pamumuhay. Ang Diyos ay mabait, hinuhubog tayo ng Diyos sa kabaitan. Para ang mga anak ng Diyos, little by little, tayo ay pabait ng pabait. Tama ba? At tayo ay pabuti ng pabuti. Kaya tayo po ay hinuhubog ng Diyos. Okay, next slide. Saglit lang po ito. Sa paanong paraan tayo inaaruga ng Diyos? Sa paanong paraan daw ang wika? 3 paraan ng pag-aaruga ng Diyos sa atin. Number 1, pinapaging mapalad tayo sa anumang sitwasyon ang ating pinagdadaanan. Tingin kayo, medyo post tayo ng kaunti. Ano man ang iyong pinagdadaanan,
Sabi ng Bible, pinapaging mapalad tayo. Tandaan po natin ang mga pagsubok sa buhay, ang problema sa buhay, dinadaanan lang natin yan. Hindi tayo mag-i-stay sa mga problema. Ngayon, may sakit, ang isa mo mahal mo sa buhay. Hindi kayo mananatili dyan. Dadaan lang kayo dyan. Ang iba may problema financially. Walang pambayad ng rental, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig. Wala ka man ngayon, dadaan ka lang dyan. Kaya ang mga Israelita, they also passed through from Egypt to Promised Land. Dumaan sila sa wilderness. Ibig sabihin, lugar ng kawalan. Pero ang sabi ng Bible, in 40 years in the wilderness, pinagpala ng Diyos ang Israel. Basa tayo. Sabi po doon sa next slide, the Lord has helped us and taken care of us during the past 40 years that we have been in this huge desert. We've had everything we needed, and the Lord has blessed us. Kaya wag mong sabihin na pag may pinagdadaanan ka, hindi ka na kayang i-bless ni Lord. Ay, hindi ibig sabihin na pag may problema ka, hindi ka na kayang i-bless ni Lord. Kahit may karamdaman ka, kahit nasa lugar ka ng kawalan, still our God is able to bless us. Tama? Nakita niyo po ang mga Israelites, walang pananim sa desert. Walang mga halaman sa desert. Walang makakain sa desert. Almost kahit tubig wala. Pero ang sabi ng Bible, the Lord has blessed us. Pinagpala sila ng Panginoon because, again, ang mga problema, dinadaanan lamang natin yan. Sabi mo sa katabi mo, dadaan ka lang. Sige, lakasan nyo, parang magkakaaway tayo. Sabi mo, dadaan ka lang. Dadaan ka lang. Kaya wag tayong masyadong perfect sa mga pinagdadaanan natin. By the way, kahit kaunti tayo, may mga nanonood naman sa video natin. Ka-upload yan sa YouTube, nakakarating po yan sa ibang bansa, mga kapatid. Nakakarating po yan ng Amerika. Nakakarating po yan ng Arabia. Nakakarating kung saan-saan. Amen. All of our preaching were uploaded sa YouTube. Sa biyaya ng Panginoon, kasi yung ating pong subscriber, maabot na po ng 3.6. So, pag in-upload natin, nanonood po sila. So, yun po ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya akala nyo, nagtuturo lang ng 10, nagtuturo ng 15, nagtuturo ng 20, hindi po. Daan-daan po ang aming tinuturuan. Are you here, church? Pero ang sabi ng Bible, in 40 years, sabi ng Bible, pinagpala tayo ng Diyos. Again, ulitin ko, they were in the place ng kawalan. Walang tubig, walang pananim, walang pagkain. Pero grabe ang Diyos, pinagpala sila. Bakit? Inaruga sila ng Diyos sa wilderness. Kaya tayo, pag inaruga tayo ng Diyos, you have nothing to worry, kaya ka rin pagpalangin ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga ako, sabi ko nga, kung ako ang tatanungin, wala akong pampunta sa ibang bansa. Di ba, Nanay Rose? Wala akong pamasahe papuntang bansa. Praise God. Hallelujah. Pero, ang Diyos ay mabuti. Kahit wala kang pastor dito, kaya kitang papag-abroadin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, pinapaging masagana tayo sa anumang sitwasyon na ating pagdadaanan. Tingnan natin ang scripture. Praise God. Doon na lang po tayo sa highlighted. We've had everything we needed. Same verse po yan. Sabi po doon, mayroon tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi sila nagkulang. Hindi sila kinapos. Hindi sila naubusan. Bakit? Sabi po ng mga Israelites, we've had everything we needed. Kaya kita mo, kahit wala tayong isang pera, nakakaraos. Sabi mo sa katabi mo, nakakaraos naman. Nakakaraos naman. Agree ba kayo? Amen. Sasabihin natin, Pastor, wala kaming budget. Pastor, wala kaming ganito. Pero bakit araw-araw nakakaraos ka? It's because you have everything the Lord provided sa iyo.
Kaya pinapasagana tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Excited po tayo sa gagawin po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, ito po ay pangilan ko ng punta sa ibang bansa, pang-apat na po. Nanggaling na tayo ng Singapore, nanggaling na tayo sa bagong isa, kalimutan ko nandyan sa passport eh. So ngayon po ay Abu Dhabi at Dubai. Pupunta po kami sa pinakamataas na building in the world. Hallelujah. Para makita natin ang papasyal daw ako dyan. Kita mo, wala man akong pocket money man lamang. Sabi ko kay Lord, nag-pray ako kay Lord, Lord, I have nothing. I have nothing. It's all because of you lang. So, praise God. Pero mo, mayroon pang schedule, mamimili daw kayo pasalubong. Hallelujah. Praise God. Sabi ni Pastor Gerson, tumawag sa akin, Pas, may schedule tayo para mamili ka ng pasalubong. Sabi niya si Pastor Jess, nung pumunta dito, marami kasing ginto dito, namili siya ng worth 60,000 na ginto. Sabi ko, isip-isip ko, higit dyan ang mabibili ko. Amen. Mayroon ba ako? Wala. Pero sabi ni Lord, we had everything we needed. Nagulat nga sila, hotel accommodation. Baka hindi nyo alam, mahal po ang hotel. Mahal po ang hotel sa Dubai. Praise God. Ang iba dyan, pag pumupunta ng ibang bansa, lalo na Dubai, mahina dyan ang 100. Kakain ka lang, ang mahal ng pagkain. Ang hotel, ang mahal ng hotel. Pagsasakay ka ng taxi, ang mahal din. So halos mahal, pero sabi nga, you have everything. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. So ang mga Israelita, when they were in the wilderness, everything provided kasi pinasagana sila ng Diyos kahit sa wilderness. Kaya kaya kang i-bless ni Lord, kaya kang pasaganahin ni Lord kahit saan kang lugar. Walang pinipili ang Diyos para pagpalain ka. Pag nakita kanyang anak kanya, He has the reason to bless you. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Papalain tayo ng Lord. Amen? Amen. Papalain tayo ng Lord. Kanina, si Brother Sunny, born again kasi yan dati sa ibang bansa, sa probinsya, at ngayon sabi niya matagal siyang medyo na ngayon mag-aatin na sa marirefresh. Kanina pinag-usapan namin, inikot namin ang lahat ng mga customers. Sabi ko sana matandaan mo kasi siya lang po ang naging driver na sa ilang oras na ituro ko ang halos lahat ng customer. Kasi yung iba may tuturo ko lang 5, pero pag kinabukasan, saan nga ba yun? Praise God. Hindi natatandaan, pero sabi ko, kung kampante ako na pupunta ng ibang bansa dahil mayroon na tayong ipinagkakatiwalaan. Amen? Amen. O, sabi mo nga ulit sa katabi mo, God is good. God is good. Ito ang maganda sa Panginoon. Hindi tinitingnan kung sino ka, ano ang nagawa mo, saan ka, kaya kanyang pasaganahin saan ka man naroon. Sabi mo sa sarili mo, ako yun. Agree ba kayo na kaya kayong i-bless ni Lord? Agree ba kayo na kayang pasaganahin ni Lord? Yes, mga kapatid, kaya po yan, mga kapatid ng Diyos. Kasi ang mga Israelites nga na matitigas ang ulo, mga disobedient, pero sila ay pinasagana ng Diyos, hindi pa rin pinabayaan ng Diyos dahil, again, inaruga sila ng, pero mga 40 years, hindi man lamang namaga ang kanilang paa, ang kanilang mga damit, hindi man lamang naluma. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Because, again, inaruga sila ng pag. Pag inaruga ka ng Diyos, hallelujah, hindi ka pababayaan. Pangatlo, I'm about to be done. Pinapaging matagumpay tayo sa anumang sitwasyon na ating pagdadaanan. Basa tayo. Sabi ng and made us successful in whatever we have done. Darating, ang tubigan ko, wala akong ginawa, nakalbo na po ako sa mga trabahador ko na puro problema. Puro problema, puro problema.
Hindi pa ako pinagpala ng driver na mabait. Hindi pa ako pinagpala. 1 year na ako mahigit. Hindi pa ako kumikita. Puro pa abuno. Puro pa problema. Masisira, makakabangga. Alam niyo po yung nabangga ng isang driver namin. Medyo mahal. Medyo umiiyak ako ng kaunti. Kasi nakausap ko na yung nanay. Sabi ng nanay, Pastor, alam niyo naman po na wala kaming pera. Ano pang aasahan mo? Di isushoulder ng boss ang lahat. Pero sabi ko kay Lord, bahala ka, Panginoon. Kasi instead na kumita, lalong nag-aabuno, lalong nag-ano, tapos may mga driver na walang pakialam, ginagawang eroplano yung kolong-kolong, pinalilipan. Talagang grabe. Sabi ko, hayaan niyo magpapagawa ko ng kolong-kolong na may pakpak para mapalipad nyo. At sabi ko, baka mali ang inyong na-applyan. Baka ang gusto nyong pasukan, racer. Hindi po driver ng tubigan. Kasi pag magpatakbo, grabe. Talagang mabilisan, nakikipaghabulan. So, kailangan nila ng, ano ba yun, sports car. Dapat ang dinadrive nila, hindi kulong-kulong, sports car para mabilisan. Mabilisan silang mamamatay. Dahil sa hindi maingat na ano, so, praise God. Yung bago nga namin, Brother Sunny, pinahanggas yan minsan doon sa dalawa. Hindi na umanggas uli kasi malalaglag daw ang kanyang puso. Kasi ang katuwiran niya, ang sabi niya, ayoko pastor, magasgasan na hindi ako makakaganti. Siyempre, pag na-aksidente kasi yung kanyang gagantihan, yung poste na nabangga nila or whatever. So, hindi siya makakaganti. Kaya hindi na siya sumakay. Ayaw niya na. Pero nung ang nagdadrive, si Jason, sabi niya, mas komportable ako kay Jason. Pero ako kay Jason, hindi ako komportable. Dahil, siyempre, bago pa yan, bata pa yan, nagtsatsagaan lang natin kasi wala talagang driver. Mahirap. So ngayon, nandyan si Brother Sunny. At least ngayon, may lisensya na siya. Ako naman, hindi naman po ako madamot. Pag pinagpala po ako ng Panginoon, hindi ako madamot sa mga tao. Alam nila yan na wala nang kita. Kumakain pa kami ng masarap eh. Ganun po kabuti ang Panginoon. Again, sabi ng Bible, make us successful in whatever we have done. Alam niyo po, isa lang ang kung bakit kung hindi kinigibab ang tubigan, tiyaga ka lang. Darating ang panahon, Pastor Lee, kikita ka rin sa tubigan. Amen. Tiyaga lang tayo. Kasi ang sabi ng Bible, lahat ng kagawin ng kamay natin, pagpapalain ng Lord. Sabi sa Kapampangan, Iman ngeni. Iman ngeni. Miras ang Aldo. Sabi ng Kapampangan, na makakaranas din tayo ng tagumpay. Ang mga Israelites, even they were in the wilderness, pinagtagumpay sila ng Panginoon. Amen? Amen. Kung sila nga pinagtagumpay ng Diyos, tayo pa kaya. Hallelujah. Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon, tiyaga lang, praise God. Hindi, huwag tayo mawawala sa linya. Kung mayroon tayong gusto, ipurso natin, praise God. Kaya sila Mika, maraming gusto si Mika, gusto nila yung milk tea, magkaroon ng ano, pero hindi man ngayon mangyari, pero pwedeng pagyarihin ng ating Panginoon. Amen? Amen. It's because God is able to make us successful. Si Brother Sally, konti pa lang ang panahon nagkakasama kami, pero naano ko sa kanyang sitwasyon dahil mahirap makitiray, mahirap kung saan-saan ka lang tutuloy. Pero pag pinagpala tayo ng Diyos, God is able to grant all of our desires. Kaya ng Diyos gawin ang lahat ng mga gusto natin. Darating ang panahon, baka sila Brother Sunny makabili ng house and lot dito sa Pampanga, right? Hindi malayo kasi ang Diyos, again, pwede tayong papagtagumpayin. Amen? Amen. O kita mo si Jason ngayon, baka pagdating ng panahon, bilang lang siya, baka mayroon na siyang motor. Pero sabi ko, ingat lang siya kasi baka naman pag may motor, magparaton siya. Ganun ang ano niya. Medyo, kasi maraming mga nagmumotor na yumayabang eh. Ang motor kasi, ang intention ng motor, for service purposes. Hindi para ipagmayabang. Sabi ko nga, bibilisan mo na ang takbo,
Mayroon bang papalakpak sa iyo dyan? Mayroon magbibigay ba ng plaque? Magbibigay ba ng tropeo? May magbibigay ba ng premyo sa iyo? Isa lang ang pupuntahan mo dyan, aksidente. Dahan-dahan ka lang. Ang purpose kasi ng motor para maihatid ka, marating mo ang pupuntahan mo, makabalik ka ng maayos. Hindi para magyabang. Tama? Amen. Kasi minsan may mga tao na kapag nakakita ng medyo bubumbahan, pag binumbahan mo yung sa maghahabulan na yan, magbubumbahan na sila. Ayan. So, God is good. Sabi mo sa katabi mo, God is good. Kaya tayong papagtagumpayin. Amen? Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. So, huwag niyong tingnan anumang sitwasyon na mayroon ka, anumang kalagayan mayroon ka. Ang mga Israelita nasa wilderness, pero sabi ng Bible, made us successful in whatever we have done. Grabe, pinagtagumpay sila ng Panginoon. Sum up natin. Sige, next slide po. So, inaruga tayo ng Diyos, tatlong paraan ng pag-aruga ng Diyos sa atin. Number 1, pinapaging mapalad tayo sa anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan. Pangalawa, pinapaging masagana tayo sa anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan. At pangatlo, pinapaging matagumpay tayo sa anumang sitwasyon na ating pagdadaanan. Hallelujah. Nasa wilderness ka ba ngayon? Nasa panahon ka ba ng kawalan? Nasa panahon ka ba ng pangangailangan? You don't have to worry. Your God sees your situation. And that God is able to make you successful. Your God is able to bless you. And your God is able to make you abundant in everything. Amen. Amen. O sabi mo, I like that. I like Last, praise God. Ito na po. Napapansin niyo po, iba-ibang translation lang, pero iisang verse lang ang ating iniikutan. Sabi ng CEV, the Lord has helped us and taking care of us. Yung pala ang pulot dulo, kaya pala ikaw napapala, kaya pala ikaw nagtatagumpay, kaya pala ikaw ay sumasagana, kasi tinulungan ka ng Diyos at inaruga ka ng Diyos. Ang sarap pag inaaruga tayo. Sino mga anak na nakaranas ng pag-aaruga? Ang sarap, di ba? Wala kang hahanapin paggising mo, may nakalutong almusal. Praise God. Pagdating ng tanghalian, mayroon kang kakainin ng tanghali, may hapunan, may hihigang ka na maayos. Pag nag-aaral ka, iuunat mo lang yung kamay, may baon ka. Bakit? May somebody providing your needs. Dahil inaaruga ka. Ganon po ang ating Diyos. Mga kapatid, aarugain tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, kaya tayo i-bless even in the wilderness because the Lord has helped us and taking care of us. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So, praise God, mga kapatid. Mabuti po ang Diyos. Chip, dito nga na Chip. Praise God. Awit tayo ng isang awit.